Habang nakatungtong sa patay na halimaw ay naisip ni Yuan na dumaan lang siya dito upang kuhanin ang reward. Pero hindi niya raw akalain na may mga mapagsamantalang tao ang umaastang leader sa loob ng safe zone. Pinupunasan ni Yuan ang dugo ng halimaw sa kanyang mukha nang may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Lumapit sa kanya ang mayabang na si Myunghon at tinanong kung saan ba raw nagpunta si Yuan. Kanina pa raw niya itong hinahanap. Nag-alala raw siya kay Yuan dahil bigla-bigla na lang daw itong nawala. Hindi naman sumagot si Yuan at napansin na 1,427 na lang ang natitirang survivor sa kota nilang 1,500. Napaisip naman ang mga taong nasa loob ng safe zone kung magkaibigan ba raw si Myunghon at Yuan. Namangha rin sila dahil nagawa nitong mapatay ang isang halimaw gamit lamang ang kanyang paa. Napansin naman ni Yuan ang ibang tao na may dalang mga supply na tila tinatakot at ginagawang utusan ng ibang mga partisipante. Pinagpatuloy naman ni Myunghon ang pagdikit kay Yuan at sinabing pumasok na raw sila sa pinakagitna ng safe zone. Napatanong naman si Yuan kung bakit daw ganoon na lang ang takot sa mga mukha ng mga taong nadaanan niya. Tinanong niya kung pinilit ba raw ni Myunghon ang mga taong ito upang mangolekta ng supplies. Napatigil naman si Myunghon sa tanong sa kanya. Sumagot siya kay Yuan na mamamatay na rin naman daw dapat ang mga taong yun. Sila ang mga taong napagpasyahan na mapunta sa orange area kaya ginamit na niya lang ang mga ito upang mapakinabangan. Sinabi ni Yuan na hindi naman daw tama na ilagay ni Myunghon sa panganib ang buhay ng ibang tao para lamang makapaghanap ng pagkain. Tumaas naman ang kilay ni Myunghon at nairita sa mga sinabi sa kanya ni Yuan. Sinabi niya kay Yuan na mukhang hindi pa raw ito nakaka-adjust sa pagbabago ng kanilang mundo kaya pakinggan daw nito ang sasabihin niya. Kung gusto raw ni Yuan makasurvive ay kailangan daw nitong maging duwag at maging mapaglamang. Wala na raw halaga ang batas at moral sa ganoong sitwasyon. Kung gusto raw talaga nilang makaligtas sa napakamapanganib na mundong ito ay kailangan raw nilang magdamot at gumamit ng dahas. Pinagyabang ni Myunghon ang baliktad niyang katwiran at sinabing payo niya raw ito kay Yuan, hindi lang bilang sanbe kundi bilang isang tao. Natawa naman si Yuan sa mga sinabi sa kanya at sa narinig niyang hindi pa raw siya nakaka-adjust sa bagong mundo. Naubos na ang natitirang oras ng kanilang pangalawang tutorial. Nakatanggap sila ng notification na tapos na raw ng tuluyan ang kanilang second tutorial. Makakatanggap ang lahat ng taong nasa safe zone ng 500 points at inventory pouch. Kapag daw namatay ang isang kalahok ay maglalaho na rin ang laman ng inventory nito. Pagkatanggap ni Yuan sa kanyang inventory pouch ay sinabi niya kay Myunghon na wala raw siyang pakialam kung paano nito gustong mabuhay. Hindi niya raw ito para payuhan pa sa mga dapat nitong gawin. Bago ito tuluyang umalis ay sinabi niya kay Myunghon na wag raw itong lalampas sa linya kahit ano pa man ang mangyari. Napaisip naman si Myunghon kung ano ang kahulugan ng sinabi ni Yuan na wag raw siyang lalampas sa linya. Mag-uumpisa na ang kanilang pangatlong tutorial. Nung makaalis na si Yuan ay naisip ni Myunghon na siguro raw ay tinatakot lang siya ni Yuan sa mga sinasabi nito. Makikita ang malalaking insektong halimaw na nagsulputan sa pag-uumpisa ng kanilang third tutorial. Kailangan raw nilang patayin ang mga halimaw na nasa kanilang sector at mag-ipon ng 50 essence upang makapasa. Aabuti ng 72 hours ang kanilang pangatlong tutorial. Iba't iba pang halimaw ang naglabasan sa loob ng kanilang sector. Masisira raw ang kanilang sector kapag tuluyan ang naubos ang ibinigay sa kanilang oras. May lumabas naman na mahiwagang tunnel sa gitna ng daan, doon nila kailangang pumunta kapag nagawa na nilang makumpleto ang kanilang 50 essence. Mag-a-activate ang gate sa pwestong ito pagkatapos ng 70 hours. Punong-puno ng iba't ibang klase ng halimaw ang sektor na kanilang kinalalagyan, at sa gitna naman ng kalsada ay makikita ang mahiwagang tunnel. Nainis ang ibang partisipante sa dami ng mga halimaw na naglabasan sa kanilang third tutorial. Iniisip nila kung kailan ba ito matatapos, nakahinga sila ng malalim matapos makasiguradong hindi mawawala ang kanilang safe zone. Para raw silang nasa mga online games na nilalaro nila dati. Nag-iisip naman si Myunghon kung paano raw siya papatay ng halimaw at mangungulekta ng 50 essence. Naisip niya kung kailangan ba raw talaga niyang mangulekta ng essence ng siya lang.
Matapos noon ay nakaisip siya ng plano, sinabi niya sa mga kasamahan niya kung malinaw ba raw sa mga ito ang kailangan nilang gawin. Ang bilog na marble na nakuha ni Yuan sa second tutorial ay ang essence na kailangan nilang kolektahin. Isinali ni Yuan sa kanyang inventory pouch ang laman na essence ng dala niyang bag. Nagawa niyang makaipon ng halos doble ng kailangan niya upang makapasa sa third tutorial. 132 mana essence na ang mayroon si Yuan. Pagkaubos ng laman ng kanyang bag ay itinapon na niya ito. Inilagay niya naman sa kanyang baywang ang pagmamay-ari niyang inventory pouch. Maswerte raw si Yuan dahil nagawa niyang makapag-ipon ng maraming essence sa loob ng second tutorial. Kahit nga raw wala na siyang gawin ay makakapasa na agad siya patungo sa fourth tutorial. Habang tinitingnan ang mga halimaw na nasa harapan niya ay naisip ni Yuan na napakarami nga raw ng mga ito. Iniisip niya rin kung magagawa ba raw niyang makapag-ipon ng 1,000 essence bago matapos ang ibinigay sa kanilang oras. Sinubukan ni Yuan mag-ipon ng mana sa kanyang palad. Sa mga sandaling ito ay may 30 arcane power na si Kim Yuan. Habang ginagawa ang pag-iipon ng mana sa kanyang palad ay makikita ang hindi mabilang na mga halimaw sa harapan ni Yuan. May 0.5% na rin siya sa kanyang skill na Master of Mana. Naisip ni Yuan na kumpara raw sa una niyang pagsubok, may 4 points na raw siya ngayon na nadagdag sa arcane power at nagkaroon na rin ng kaunting proficiency ang kanyang Master of Mana skill. Sa pagpapatuloy niya sa pag-iipon ng mana ay napuno na niya ang completion rate ng kanyang Mana Blast. Bago siya masugod ng mga halimaw ay nabalot ng liwanag ang buo niyang kapaligiran. Kasunod noon ay nakatanggap siya ng notification na nakumpleto na raw niya ang Mana Blast. Madadagdag daw ang Mana Blast bilang bago niyang skill. Kahit nahihirapan ay sinubukang kontrolin ni Yuan ang bago niyang nabuong skill, ini-activate niya rin ang kanyang skill na Monkey Eyes habang ginagawa ito. Inihagis niya ang Mana Blast papunta sa direksyon ng mga halimaw. Namatay naman ang mga minalas na matamaan ng napakalakas na skill na ito. Namangha naman si Yuan sa lakas na naging dulot ng kanyang skill, hindi niya akalain nagagana ang skill na ito. Kinailangan pa raw niyang gamitin ang lahat ng kanyang mana bago magamit ang Mana Blast. Hindi rin daw ganoon kadali kontrolin ang skill na ito pero kapag raw napataas na niya ang kanyang stats at proficiency ay sigurado raw siya na mapapakinabangan niya ito. Yumuko si Yuan at may pinulot sa hagdanan, hindi raw pala lahat ng halimaw ay maglalabas ng essence. Siguro raw ay may lalabas na 1 essence sa kada 10 halimaw. Sa pagbaba ni Yuan sa hagdan ay napansin niya na kinakabahan ang mga halimaw, natakot ang mga ito sa Mana Blast na ginamit niya. Noong tuluyan na siyang nakalapit sa mga halimaw ay nagatrasa naman ang mga ito papalayo sa kanya. Napatanong naman si Yuan kung bakit ganoon na lang ang takot ng mga halimaw sa kanya. Kinuha niya sa kanyang inventory pouch ang kanyang kutsilyong sandata at sinabing umpisahan na raw ulit nila ito. Sisimulan na niya ang pagpatay sa mga halimaw dahil hindi na raw niya sasayangin pa ang oras na mayroon siya. Dumaan ang ilang araw at may 22 oras 43 minuto at 22 segundo na oras na lang ang natitira sa mga partisipante upang makaipon ng kanilang essence. Sa loob naman ng underground subway station ay nagtanong ang isang lalaki kung malayo na raw ba ang narating nila. Sumagot naman ang isa niyang kasama na mukhang ganoon na nga dahil iba raw ang pakiramdam niya sa lugar na ito. Sinabi ng level 10 na si Han Junho na wala na rin daw silang magagawa dahil kailangan daw nilang magtago ng maigi. Nag-umpisa raw sila sa third tutorial ng 1,400 na katao pero ngayon daw ay nasa 400 na lang silang natitira. Tinanong naman ng level 10 na si Kang Sangchan kung ganoon ba raw talaga kalaki ang Hongdae Station. Sumagot naman si Junho na hindi niya raw sigurado, sa gulo raw ngayon ng mundo ay hindi na raw niya alam kung nagbago rin ang lugar na ito. Bigla namang nagsalita ang babaeng level 10 na si Lim Juyon, na huminto raw muna ang dalawa sa paglalakad dahil may nakita raw siya. Napatanong naman ang dalawa kung ano yun, napansin nila na parang may convenience store sa direksyon na tinutukoy ng babae. Sinabi ni Juyon na salamat daw dahil malalagyan na raw nila ng pagkain ang kanilang mga inventory. Tuwang-tuwa namang nagmadali si Junho at tinanong kung may ramen ba raw sa tindahang yun. Natawa sina Sangchan at sinabing wala naman daw silang tubig na magagamit sa pagluluto ng ramen.
Sumagot naman si Junho na kakainin na niya lang daw ito ng hilaw. Wala siyang kamalay-malay na may gagambang halimaw na pala sa kanyang itaas. Bigla namang sumugod kay Junho ang gagambang halimaw at kinain ang buo niyang ulo. Nakaramdam naman ng takot sina Juyeon at Sungchan sa nasaksihan nilang pagkamatay ng isa nilang kaibigan. Tinawag nila ang pangalan ni Junho pero hindi na ito nakasagot dahil wala na itong ulo at wala na ring buhay. Sa paligid ng bangkay ni Junho ay naglabasan na rin ang iba't ibang klase ng halimaw. Naghanda ang dalawa at inilabas ang mga pagmamay-ari nilang sandata. Sinabi ni Sungchan na napakarami raw ng mga halimaw na ito. Napaisip naman si Juyeon kung mabubuhay ba raw kaya sila. Ginawa niya raw ang lahat ng makakaya niya upang umabot sa mga oras na ito. Mataas-taas na rin daw ang kanyang level pero bakit daw hindi niya pa rin maigalaw ang kanyang katawan? Tumalon ang halimaw na daga pasugot kay Juyeon, nag-alala naman si Sungchan sa isa pa niyang kaibigan. Tumama ang halimaw na daga sa katawan ni Juyeon, hindi naman siya napinsala sa ginawang iyon ng halimaw. Nagawa niya itong mapatalsik gamit ang kanyang sandata, may isa pang halimaw na daga ang pasugod sa kanyang tagiliran. Napahiyaw naman si Juyeon dahil hindi niya na ito nasangga at nakagat siya nito sa kanyang braso. Hindi naman makatulong si Sungchan sa nangyayari kay Juyeon dahil may kinakalaban pa rin siyang zombie. Kahit nakailan na siyang hampas ng sandata sa zombie ay wala pa rin itong naging epekto. Sa pag-atake ng zombie ay hindi na rin nasangga ni Sungchan ang pagsugod nito, kinagat siya nito sa kanyang braso. Nagawang maalis ni Juyeon ang halimaw na daga na kumagat sa kanyang braso pero dumarami na ang mga sumusugod sa kanilang halimaw. Naisip ni Juyeon na ayaw niya raw mamatay ng ganoon na lang. Gusto niya raw mabuhay pa lalo na't malaki na rin daw ang dinanas niyang paghihirap. Bakit ba raw niya kailangang mamatay sa lugar na iyon? May tumalon na muli na halimaw na daga upang sugurin si Juyeon. Noong inaakala ni Juyeon na katapusan na niya ito ay may biglang bumato sa katawan ng halimaw, sumabog ang ulo ng halimaw na daga at tumalsik ang dugo nito sa katawan ni Juyeon. Nagtaka naman si Juyeon sa napakabilis na pangyayaring iyon. Napalingon siya sa convenience store dahil narinig niya na may naglalakad palabas ng tindahang ito. Sinabi naman ng taong papalabas ng tindahan na wag raw ang mga itong mag-ingay dahil may taong natutulog. Mula sa tindahan ay lumabas ang bida nating si Kim Yuan at sinabing, nagising tuloy ako. Hindi makapaniwala si Juyeon sa nakikita niya, alam niya raw na napakahalaga ng stats at level sa bagong mundong ginagalawan nila. Pero paano raw nagagawang mapatay ni Yuan ang mga halimaw sa pamamagitan lamang ng pagbato ng lata? Nagbato ulit ng lata si Kim Yuan at tinamaan niya ang zombie na nakakagat sa braso ni Sungchan, tumilapon ang ulo ng zombie sa ginawa niyang yun. Inuna ni Yuan patayin ang mga halimaw na maaaring pumatay sa dalawang tao na nakita niya sa Hongdae Station. Matapos noon ay naghanda na si Yuan at inilabas niya ang kanyang kutsilyong sandata at ginamit ang kanyang monkey eye skill. Agad niyang sinugod ang mga naglalakihang gagambang halimaw, hindi man lang nakapalag ang mga halimaw na ito dahil sa bilis ng paggalaw ni Yuan. Inihanda ni Yuan ang isa niyang paa at sinipa ang isang gagambang halimaw papalayo sa kanya. Pinagpatuloy niya ang pag-atake hanggang sa magkabiyak-biyak ang katawan ng mga halimaw na ito. Napakaraming patay na katawan ng halimaw ang nagkalat sa Hongdae Station. Hindi naman makapaniwala si Juyeon at Sungchan sa lakas na ipinakita ni Yuan sa pagpatay sa mga halimaw. Hirap na hirap daw silang makapatay ng isang halimaw. Habang napakadali lang daw itong nagagawa ni Yuan gamit lamang ang pagbato ng lata at pag-atake ng isang beses gamit ang kanyang kutsilyong sandata. Tiningnan ni Yuan ang dalawang tao na nasa kanyang harapan. Nagpasalamat ang dalawa kay Yuan sa ginawa nitong pagliligtas sa kanila. Bigla namang naramdaman ni Sungchan ang nananakit niyang braso. Napaluhod ito sa sobrang sakit. Nag-alala naman ang kasama niyang si Juyeon para sa kanya. Lumapit si Yuan at inihagis ang isang ointment, sinabi niya na ipahid daw nito ang ointment na ibinigay niya, napaka-epektibo raw nito. Tinanong ni Yuan kung ilan daw ang constitution stat ni Sungchan, sumagot naman ito ng may 17 points na raw ang kanyang constitution. Sinabi ni Yuan na hindi raw mamamatay si Sungchan pero may posibilidad daw na hindi nito magamit ang kanyang braso kapag hindi agad na agapan.
Nagmadali namang binuksan ni Sangchan ang ointment na ibinigay ni Yuan at ipinahid sa kanyang nananakit na braso. Habang ginagawa nila ito ay naisip ni Yuan na tingin niya raw ay nakatulog siya ng 6 na oras. Nawala na raw ang pagod na nararamdaman niya pero sana raw ay nakatulog pa siya ng mas matagal. Ito raw kasi ang kauna-unahan niyang tulog sa loob ng 4 na araw. Mukhang pinagod niya raw ng sobra ang sarili niya. Kahit pa raw tumataas ang kanyang stats ay kailangan pa rin niya ng kaunting tulog upang mawala ng tuluyan ang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman. Para naman daw makatulog ay bumili raw siya sa bagong laki ng item. Ito raw ay ang scentless powder na may kakayahang burahin ang kanyang amoy upang makaiwas siya sa mga halimaw na may matatalas na pang-amoy. Hindi niya akalain na magagambala siya agad sa ginawa niyang pagtulog. Hindi alam ng dalawa kung bakit sila tiningnan ng ganoon ni Yuan. Nung paalis na si Yuan ay tinanong ni Juyon kung magpapatuloy pa ba raw si Yuan sa paghahanap at pagpatay sa mga halimaw sa lugar na yon. Sinabi rin ni Juyon na mas marami raw ang mga halimaw doon kaysa sa itaas, pero kapag minalas naman daw ay maaari nilang makasalubong ang mga halimaw na subterranean snake. Sumagot naman si Yuan na wala raw siyang plano na manatili sa lugar na yon. Ito lang daw ang ginagawa niyang restaurant at resting spot. Napatanong naman si Juyon sa sinabi ni Yuan na resting spot. Sinabi ni Yuan na hindi raw ito ang kanyang hunting ground, may mas maganda pa raw siyang pwesto kaysa dito. Sumunod ang dalawa sa lugar na hunting ground ni Yuan. Sinabi ni Sangchan na totoong araw pala na may dungeon sa second basement, ibang-iba raw ang itsura at laki ng lugar na ito. Tinanong naman ni Yuan kung bakit daw sumunod sa kanya ang dalawa kahit na alam naman ng mga ito na mapanganib sa lugar na yon. Sumagot naman si Juyon na hindi raw siguro alam ni Yuan ang mga nangyayari sa labas. Sa itaas raw ay may mga nabuong grupo, nagpatayan raw ang mga ito dahil sa hindi pagkakasunduan. May mga tao pa raw na handang manakit at pumatay upang kuhanin ang mga pag-aari ng iba na essence. Tinanong ni Yuan kung kaya ba raw sila naroon dahil tumakbo sila sa mga humahabol sa kanila. Sumagot naman ng oo si Juyon, sinabi naman ni Sangchan na hindi na raw sila sinundan ng mga humahabol sa kanila noong magpunta na sila sa underground station. Sinabi ni Yuan na halos mamatay na rin daw ang mga ito sa harap ng convenience store. Sumagot naman ang dalawa na nagawa raw nilang makaligtas sa tulong ni Yuan. May bigla namang humiyaw ng napakalakas sa loob ng second basement, napatigil sa paglalakad sina Juyon at Sangchan sa takot. Inihanda nila ang mga dala nilang sandata, napatanong naman si Sangchan kung saan daw kaya nagmula ang napakalakas na ingay. Humarap si Yuan sa dalawa at sinabing nabuhay nga raw ang mga ito nang dahil sa kanya. Pero wala raw ang mga itong kasiguraduhan na hindi sila papatayin ni Yuan at kukuhanin ang mga naipon nilang essence. Naisip ng dalawa na naging kampante na raw sila dahil sa ginawang pagliligtas ni Yuan sa kanila. Mas mapanganib raw si Yuan kumpara sa mga taong nasa labas at mga halimaw. Sinabi ni Sangchan na siguro naman daw ay kumpleto na ni Yuan ang essence na kailangan niya kaya wala na itong rason upang patayin pa sila. Sumagot naman si Yuan ang paano naman daw kung sabihin niya na nangungulekta pa siya ng mas maraming essence. Sinabi rin ni Yuan na kahit daw hindi niya patayin ang dalawa ay mamamatay pa rin ang mga ito sa lugar na yon. Hindi niya na raw kailangang ipaliwanag pa ang dahilan. Napaisip naman si Juyon kung bakit nag-aabala pa si Yuan na sabihan sila kung gusto talaga nitong saktan sila. Noong makaisip siya ng dahilan ay tinanong niya si Yuan kung ano raw ang kailangan nito sa kanilang dalawa. Ngumiti si Yuan dahil naiintindihan na ng dalawa ang gusto niyang ipahiwatig. Sinabi niya na nangangako raw siya, hindi raw masama ang iaalok niyang proposal. Kapag raw nagawa ng mga ito ang trabaho nila ay bibigyan niya raw ang mga ito ng essence na makukuha niya. Matapos noon ay sinabi ni Yuan na mag-umpisa na raw sila. Makikita ang isang napakalaking ahas, tinatawag ito na subterranean snake. Ito raw ang pinakamahirap na patayin sa lahat ng halimaw na naroon sa dungeon. Hinahabol ng subterranean snake na ito ang takot na si Sangchan. Binibigay niya ang kanyang buong bilis upang makatakas sa halimaw na ito. Habang tumatakbo ay naisip niya na hindi raw ganito ang pagkakaintindi niya noong sinabi ni Yuan na hindi raw masama ang kanyang proposal. Naalala niya na tinanong siya ni Yuan kung ayos lang ba raw ang kanyang paa. Sumagot naman siya ng maayos naman daw ito.
Nung malaman ni Yuan na normal naman pala ang paa ni Sangchan ay sinabi ni Yuan na umpisahan na raw nila. Umpisahan na raw ng mga ito na tumakbo. Hindi tinigilan ng subterranean snake ang paghabol kay Sangchan. Panay naman ang paghingi ng tulong ni Sangchan habang tumatakbo. Bigla namang lumabas si Yuan dala-dala ang kanyang sandata at aatakihin ang nakabukang bibig ng halimaw. Sinaksak niya ng kanyang kutsilyong sandata ang lalamunan ng halimaw, kumalat ang dugo sa bibig ng halimaw hanggang sa nawala na rin ito ng malay. Pagkatapos noon ay agad siyang lumipat ng pwesto, sinugod niya naman ang isang halimaw, may 2 metro itong taas at tinatawag itong red lizard. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Yuan at inatake na rin ang napakalaking red lizard. Sa isang iglap lang ay nagkahati-hati ang buong katawan ng red lizard at agad na namatay sa mga kamay ni Yuan. Napahinga naman ng malalim ang tumakbong si Sangchan. Naisip niya na hindi kapanipaniwala ang bilis ng pagpatay ni Yuan sa mga naglalakihang halimaw. Naisip niya rin na kung ganito raw kabilis mang-hunting ng halimaw si Yuan, ilan na raw kayang essence ang meron nito. Gumulong ang mga essence na nagmula sa mga halimaw na pinatay ni Yuan. Mukhang mas mataas raw ang drop rate ng essence na nakukuha nila dahil sa taas ng level ng mga halimaw na pinapatay ni Yuan. Habang pinupulot ang mga essence ay naisip ni Sangchan na sa 2 oras lang daw ay nagawa ng makakolekta ni Yuan ng 50 essence. Natapos na rin si Yuan sa pagpatay sa mga halimaw at tumulong na rin sa pagpulot ng essence. Inilalagay niya sa kanyang inventory pouch ang mga essence na nakukolekta nila. Habang ginagawa ito ni Yuan ay napaisip naman si Sangchan. Hindi lang daw malakas si Yuan, napakatibay rin ng lalaking ito.